Hello mga kanegosyante. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating vlog. So, ayan, and iniisip ko kung anong magiging topic natin ngayon, no? Pero lately kasi kahapon, naisip ko, ay kagabi pala, naisip ko na mag-ano kaya tayo ng topic about ano yung life ng OFW. Ayun. So, sa mga OFW natin dyan, hello sa inyong lahat. So, this vlog is for you, no? Kasi, ako, bilang naging OFW, so, naging OFW na ako noon. Diba? Sobrang bata pa ako. 20 years old. So, imagine nyo, kung ilang years na akong nag-OFW, mga 14 years na din. So sa mga nag-OFW or yung mga OFW ngayon for how many years, like mga 10 years, 20 years, 30 years na nagtatrabaho, na malayo sila sa family nila, I really salute you. Kasi hindi biro, no? Hindi biro ang mapalayo o ang mapalayo sa family nila. Okay? So, I don't know kung anong trabaho nyo ngayon, kung ikaw nanonood na dyan sa ibang bansa. Siguro i-comment down below kung nasaan ka ngayon, no? Kung nasaan ka ngayon. Yan, comment down below. Para at least alam ko, ayan, parang last time, kahapon ata mayroon nagsabi na she's watching from Hong Kong. So, shout out sa lahat ng nandyan ngayon. So, bakit nga ba? Ano nga ba yung buhay ng mga nasa ibang bansa? Okay? So, as per my sa experience ko, so I'm not telling for in general, okay? Sa experience ko bilang isang OFW noon. So, nung first time kong pumunta kasi sa Singapore, kasi I'm a nurse by profession. So, pagdating ko dun sa Singapore noon as nurse assistant ako doon. So, syempre, kapag first time mo talagang excited ka, alam mo yun, parang nakaka-excite pag pag pupunta ka na doon. Lalo na kapag bagong lalo na kapag siguro maganda yung climate. Ayan. So, ayun nga na sobrang excited ka, 'di ba? Sobrang excited ka, sobrang parang makakapag-ipon ka na. Yan. Yung noon nga, feeling ko, alam mo yun, yayaman na, magiging milyon na yung pera mo. Pero, alam mo ba na hindi pala ganun kahirap ang maging OFW. Okay? Maybe yung mga OFW natin dyan can attest also. Alright? So, ngayon, syempre, nandun ka na sa ibang bansa, andun na, may parang after 3 months, dun mo marirealize na ang layo mo na pala sa family mo, dun ka na alam mo yun, na nakakaramdam ng homesick, ganyan. So, after 3 months, yung sa akin, after 3 months ko naramdaman. Pero I don't know yung mga kasama natin dito, no? Maybe a month or 2 months. Kaya nung nandun ako sa Singapore noon, as in, from 70 kilos ata ako noon, 70 kilos, tapos nag-shoot down talaga ng 51 kilos in just 3 months. Okay? Grabe talaga yung stress. Pero alam nyo ba, kung ikaw OFW, tapos, for example, yung mga kasama mo, 'di ba, yung sa workplace itself, ganyan. Minsan minsan nakakadagdag din sa stress yung mga kasama. Okay? Kung ano man yung nyo, either ibang lahi, 'di ba, mga lokal, or even sometimes yung mga kasama mo pa sa trabaho. So nakakadagdag din ng stress na 'yun. All right? So ayun, hindi madaling maging OFW. Hindi madali. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, okay, kung ikaw nanonood ngayon at nasa ibang bansa ang parents mo or kamag-anak mo, sabihin ko sa inyo, hindi madali ang magtrabaho abroad. Okay? Kaya stop. Parang for me, parang wag yung every now and then nanghihingi ka.
na kapag hindi ka binibigyan, yung tipong ikaw pa yung nagrereklamo, wag ganon. Kasi hindi mo alam gaano kahirap ang buhay doon. Okay? Yung mga hinihingi mo, every butil na hinihingi mo, every penny, every peso ng hinihingi mo, lahat yan may kasamang emosyon. Okay? May kasamang emosyon yan. Maybe, di ba? Yung tipong kahit ayaw ng OFW na yon na bumabangon pa din siya para magtrabaho para lang may maibigay sa'yo. Okay? Mahirap maging OFW. Alam mo yun, yung tipong iniisip na lang nila kahit gusto na nilang umuwi, iniisip na lang nila kung ano yung buhay nila dito, di ba, sa Pilipinas. Wala silang choice. Walang choice. Kundi kumayod at kumayod at kumayod at kumayod. Kaya kung kayo na may kamag-anak, may kamag-anak sa abroad, huwag kayong magreklamo kung magkakano lang ang naibibigay sa inyo. Mahirap mag-abroad. Kayong nandun. Tapos hindi kayo nakakadalo ng birthdays, hindi kayo nakakadalo ng mga celebrations. Kayo nandun. Ang hirap. Okay? Alam niyo yung mga nakikita nyo sa mga picture na masasaya? Di ba may mga pictures na ganito, ginupuntahan nila, ganito, ganyan. Don't get them wrong. Okay? Minsan, alam niyo, yung mga pictures can also be deceiving. Minsan nakikita natin sa picture na masaya. Pero, alam nyo, kapag nandun na sila sa kwarto, nakahiga na yung mga yan, minsan umiiyak na lang. Totoo yan. Kaya yung mga OFW natin ngayon na patuloy na lumalaban, ay really, alam nyo yun, superhero kayo sa bayan, superhero kayo sa mga anak nyo, superhero kayo sa mga relatives, sa mga family nyo, tandaan nyo yan. Totoo nga yung sinabi nila na nothing feels like home. Diba? Pagdating nyo dito, pag umuwi yung OFW, diba, andyan yung family gathering, tapos may mga kapitbahay pa na naghihintay ng pasalubong mo. Ganun naman yung kultura natin dito, diba? Naghihintay sila ng tapos diba, kapag pupunta ka, wala naman silang ibibigay sa'yo. Diba? Pabalik. Tapos kapag umuwi ka dito, sila pa yung may ganang magalit, diba? Pero, alam niyo yung feeling na ang saya mo, yung feeling na masaya lahat ng family. Pero, alam mo yun, pagdating ng araw na naman, nababalik ka. Sino dito yung parang naka-feel na kapag, nandun ka na sa airport, parang ang bigat. Ang bigat ulit bumalik. Kasi iwan mo na naman ulit sila. Diba? Ang hirap. Pero, alam mo yun, yung parang kailangan mong kumayod para maging, diba, para maging successful din, para masuportahan din yung mga family members mo. Kung ikaw OFW, lumaban ka, ha? Lumaban ka. Kung ikaw nahihirapan ngayon, lumaban ka. Kasi every laban na tinatahak mo ngayon, meron yan magandang kinabukasan. Meron every rain that you are experiencing right now, there is always a rainbow after that. Okay? At I hope that everyone deserve din na, alam mo yun, yung mga, kung ikaw, yung mga OFW na mga anak dito, diba, yung mga nandito sa Philippines, I hope pasalamatan nyo yung mga kamag-anak nyo abroad na tumutulong sa inyo. Okay? Kasi kahit pasalamat man yan, malaking bagay na yan sa kanila. Kahit hello or hi or kamusta. Ang kamusta, wag lang yung kamusta, pahingi ng pera. Okay? Wag yung kamusta, pahingi ng pera. Pangit yun. Okay? Kamusta? Okay ba yung, alam mo yun, yung mga musta ka, tapos tatanungin mo yung health nila, kung kamusta yung health nila, kung kumakain pa ba sila, natutulog ba sila ng maayos. Okay, wag tayong hingi ng pera.
Okay? Kasi yung mga yan nag-iipon para makauwi na din. Nag-iipon para makapag-ano na din ng negosyo. Nag-iipon para sa kinabukasan mo. Okay? Kaya nga, 'di ba, sabi ng mga ano dito sa Pilipinas, 'di ba? OFW are the modern heroes. Okay? Modern heroes 'yan. Kaya grabe, as in. And I hope na yung mga kasama natin dito makahanap na din kayo ng, alam mo yun, ng option na makauwi, 'di ba? Kagaya namin ang kasama ko. So, opportunity na makaka-help talaga sa amin. And yun. And I hope din yung mga kasama natin dito, no, wag kayong wag kayong mahiya, wag kayong yung doubts, 'di ba? Mag-take risk lang kung kung ano yung pwede na maka-help sa inyo. Okay? So, lahat ng bagay talaga napag-e-effort ang lahat yan. So, kagaya ng hirap ng nandyan sa OFW, lahat ng bagay mahirap. Okay? Pero, yun lang, laban ka lang dyan, lumaban ka lang, kahit anong mangyari, huwag kang sumuko. Okay? Kasi ang dami natin nababalitaan, di ba, na ang daming nagpapakamatay ng OFW because of depression. Minsan, nag-aano pa sila dyan sa nag-jump pa sila sa mga bahay-bahay. But, I hope na malabanan yung depression na yan. Kasi hindi yan biro. Okay? So, we have our community here. You can also comment down below para at least magkaroon tayo ng community na OFW. Tama? Ayan, parang maganda yun yung OFW community natin dito. So, ayun lang naman, 'di ba? I hope you have a great day. For any topics like this, you can please subscribe. Ayan, subscribe lang para at least, 'di ba, makapag-ano tayo. I hope that I inspire you, we inspire you in some way. Okay? So, yun lang naman. And sobrang saludo ako sa inyo. Yun. Ciao!